Yon, so what's up mga kap? Peace po sa lahat, maligayang bagong taon po sa lahat. Kamusta po? Meron na po ba kayong plano kung anong gagawin ninyo this coming 2022? No, madalas marami sa atin siguro chinek yung mga New Year's resolution nila nung nakaraan. No, pero ako, alam nyo, every New Year lagi po akong excited. Bakit? Kasi alam ko na every New Year is the best day to restart para magsimula ulit ng mga bagay na simulan natin dati pero hindi natin natapos, no? And also New Year is best way to start yung mga bagay na hindi mo pa nagawa dati. Pwede mo siyang gawin ngayon, napakagandang simula, no? Na meron tayong bagong taon, kaya purihin ng Panginoon. So by the way, pasensya na kayo, medyo po is pause ako. At ewan ko kung bakit, siguro ka-concert. And pero ganun pa man, alam nyo po, may gusto po akong i-share sa inyo. Kung hindi nyo pa po alam kung anong gusto ninyong gawin sa pagpasok ng 2022, ang akin pong i-share ngayon is the best thing to do before you start the new year. Oh, the best way, the best thing to do. Ano bang magandang gawin bago natin simulan ang bagong taon, no? May apat po akong points na gustong i-share sa inyo. Pero kasi sabi ng Lucas, ito po ang aking key verse, no? Sabi ng Lucas 14:28 to 30. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya mauupo muna upang magplano at kwentuhin kung magkano magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para matapos ang kanyang ipinapatayo? O baka pag natapos may ilagay ang pundasyon ay hindi naman mangyari ang tore. Siya ay kukutyain lamang ng lahat ng makakita sa kanya niyon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. Okay? So what are the best thing to do? Sabi dito, kung tayo daw ay magtatayo ng tore, is dapat may plano, no? So ang aking payo, before you start the new year, kailangan meron po tayong plan, no? Kasi sobrang nung nalaman ko yung mga quote ng mundong ito, diba, marami tayong mga quotation na naririnig, at kung hindi nyo pa naririnig to, i-share ko po sa inyo. Sabi, if you fail to plan, you plan to fail. O, diba, napaka-common na verse o na ano ito, na quotation. Ewan ko kung familiar po sa inyo yan, diba, na kung hindi ka daw nagplano, kung nabigo ka na magplano, it means nagplano ka na mabigo. Kasi ang tao talaga dapat nagpaplano. Lagi ko nga dinidemonstrate or aking iniyahalin tulad ng ang ating buhay ay parang pana. No, na ang pana, yung bala ng pana ang ating buhay, tapos yung lakas natin ay yung pang hatak doon sa pana. Na kapag hinatak mo yung pana ng buong lakas, pagtira mo ng buhay, dapat meron kang patutunguhan. Kasi if you don't have goal, if you don't have plan, kung wala ka naman target point, yung bawat tira ng buhay mo sa pang-araw-araw, kung wala kang target, bali wala, no? Parang walang mapupuntahan. Swerte ka na kung may matamaan ka, matsambahan ka, di ba? Or malay mo, iba pa yung matamaan mo. No, pero kakaiba kapag meron kang goal, meron kang gustong makuha, may gusto kang makamit. Kasi at least every day, yung buong lakas na ginagamit mo para itira doon sa buhay mo is merong patutunguhan, merong tutumbukin. Maybe hindi niya man matamaan yun sa bullseye agad-agad, pero darating ang time, malalaman at makukuha mo rin yung paraan. And someday, darating din ng point na matatamaan mo yung pinaka-goal mo. So, mabuti sa isang tao na merong plano. And sabi ng isang nakita kong kasabihan, a goal without plan is just a wish. Diba? Kung meron kang goal, pero wala ka namang plano kung paano mo matutupad yun or makakamit yun, parang pangarap pa rin yun or wish lang yun. Hindi magkakatotoo. Kunyari, gusto kong magkaroon ng bahay. Yes, gusto mo lang magkaroon ng bahay. Pero kung wala kang plano kung paano ka magkakaroon ng bahay, wala. Diba? So kung meron ka daw gusto, dapat may plano. Paano mo magagawa yung bahay? Magtatrabaho ka ngayon, mag-iipon ka pa piso-piso or pa lima-lima. At least, kahit matagal, at least meron kang plano. Gusto mo kunyari mag-serve kay Lord. O, gusto mo lang mag-serve pero hindi ka naman nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi mo pinapalago ang iyong spiritualidad, ang iyong pagkatao. So, bali wala.
'Diba? So it's just a wish kung walang plano, walang patutunguhan pa rin. And another is planning is bringing the future into the present so you can do something about now. O ang pagpaplano daw is pagbibring ng future sa kasalukuyan upang sa ganun ay meron tayong magawa dito sa future. So it's about preparation. No, nung ako po ay ang aking anak ay nagkaroon ng sakit noon na ospital, thank God at praise God dahil nagkaroon ako ng kahit papanong savings sa alkansya, no, na to the point na meron kaming nahugutan. Ang tawag doon is emergency fund, no. So it's about planning sa kung sakaling may ganun. Ang aking kasing desire is hindi kami maging pabigat sa kahit na kanino man, no. So thank God that may plano tayo, but I pray na nag-iipon tayo hindi para sa mga emergency, kundi para sa happy, no. Pero kung sakali, at least meron tayong hinuhugutan. So meron kang plano into the future. Okay? So next is by failing to prepare, you are preparing to fail. So kapag ikaw daw ay nag-fail na magplano, parang ganun din sa una, no. Actually nagpaplano kang ma-fail or mabigo. Okay? So what are the best thing to do before you start the new? 4 na bagay lang po 'yan. Plan, no? Ano ibig sabihin ng plan? P is pray and ask God. Kung wala ka pang plano, kung hindi malinaw sa iyo kung anong gusto mong gawin, why don't you meditate? Why don't you ask God kung ano bang gusto mong gawin? No? Kung ano bang gusto mong mangyari? Or kung ano bang gusto ng Panginoon na gawin mo this 2022? Sabi ng Bible, ask, seek, and knock. Sa Matthew 7:7 yun. Ask and it will be given to you. Seek and you will be you will find, knock and the door will be open unto you. Dahil ang Diyos talaga is nakikinig naman. At si Lord is may plano para sa atin. Napakaganda na malaman natin kung ano yung plano ni Lord para sa iyo. Kasi once na magtugma yung plano mo at saka plano niya, for sure na ipagkakaloob niya yan. Alright? Maganda na meron tayong target point. Kung dati ay gusto mo matapos ang Bible, napakagandang para matapos mo ngayon. Pwedeng gawin mong goal is this year is makakakyat ka ng stage to serve the Lord, di ba? Or kahit hindi ka sa stage, basta nagsiserve ka sa Panginoon. Or by this year, makakaipon ka ng 100,000, di ba? Or this year, at least meron ka ma-accomplish kasi sayang ang buhay. Sabi nga ng Bible, my people perish by lack of vision, di ba? Or knowledge, mga ganyan. So kailangan talaga ang tao ay may nilulook forward. And second is, and by the way, gusto ko lang i-share sa inyo yung talagang quotation ni Dr. Miles Monroe, ang aking sinusundan ng when I learn and I hear this quotation is talagang it changed my life. Sinabi niya na the greatest tragedy in life is not death, but life without purpose. Diba? Na ang tunay naman talaga na trahedya is hindi ang kamatayan, kundi ang mabuhay ka pero walang patutunguhan, walang purpose. Kaya pala mag-iisip ka, magtataka ka. Kaya pala si Jesus Christ, hindi siya kabado mamatay. 'Di ba? Nung siya ay nabuhay dito, is hindi siya nag-aalangan na mamatay. Nung bata pa siya, alam niya na ipapako siya sa krus. Kaya ang ginagawa niya is talagang to do the will of God, dahil ayun ang grabeng trahedya, yung hindi mo matupad ang kalooban ng Diyos para sa inyo. And every one of us has a mission. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lang, hindi tayo nabubuhay para lang kumain, lumaki, mag-aral, pag nag-aral, mag-asawa, magtrabaho, magbayad ng kuryente o ng bills, 'di ba? Kundi nabubuhay tayo dahil meron tayong parte dito sa daigdig. Amen. So napakaganda na malaman natin. Dahil if you know your purpose in life, it will drive you to magkaroon ng excitement every day. Magkakaroon ka ng gana gumising every day ng umaga dahil nakita mo kung ano talagang gusto mong magawa or kung ano ba talaga ang purpose mo. Okay? So first is plan and ask God kung ano nga bang magandang gawin this 2022. Second is L, listen to His answer. Why? Because God is really nakikinig siya at sumasagot sa ating mga panalangin. Na-experience nyo na ba kung paano sumagot ang Diyos sa ating mga panalangin? Sabi ng Jeremiah 33:3, ito yung cellphone number ni Lord, yung contact number niya. Jeremiah 33:3. Sabi niya dito, call me and I will answer you and
and tell you great and unsearchable things you do not know. Kapag tumawag ka daw sa Kanya, is sasagot siya. Ang tanong, paano po ba sumasagot ang Panginoon? Paano ko malalaman kung sumasagot na siya? Merong apat na bagay or apat na way si Lord to answer you na nalalaman ko na gusto ko rin i-share sa inyo. Una is by His Word. Direct to His Word sa Bible. Andun yung mga kasagutan. Galit ka kunyari sa asawa mo. Lord, ano gagawin ko? Ang aking asawa is nakakainis. Ano sabi doon? Love your husband and wife, di ba? Naiinis talaga ako para ko siyang kaaway. Ano sabi ng Bible? Love your enemy. Wala talaga tayong lusot pagdating doon sa Bible. Di ba? Maraming kasagutan, direct. And kung hindi mo naman alam or hindi ka nakakabasa ng Bible, hindi ka masyadong maraming alam na verse, is another way ni Lord para sumagot siya is through pastors or through leaders sa church or through lingkod niya. Kasi madalas, ginagamit din ng Panginoon yung mga lingkod niya para sabihan ka, humingi ka ng mga advice. Kaya nga sa mga churches, pwede yung mga counseling kasi yung mga pastors is pwede sila magbigay ng mga advices come from the Word of God also. Okay? Third is by prayer. Sa pamamagitan ng panalangin, minsan sumasagot na siya nagpe-pray ka, Lord, paano ko ba mababayaran itong utang ko? Hindi ko alam kung paano or yung bill ko sa kuryente dahil ubos na kami. Mamaya biglang answer si Lord, yung kapitbahay mo bagong sahod. Joke lang, pero madalas sumasagot ang Panginoon through prayer. Biglang magbibigay siya ng wisdom. And fourth, pwede rin through circumstances. Sa mga nangyayari sa paligid mo, sa buhay mo, minsan ayun na yung sagot ng Panginoon sa iyo. Kagaya kay Noah, kasalanan yung mundo, sumagot si Lord through nature, di ba, bumaha. Pero minsan ikaw, kunyari gusto mong pumunta sa abroad, Lord, hindi ko alam pupunta pa talaga ako sa abroad o hindi. So luluwas ka ng Maynila. Pagluwas mo ng Maynila, yung saktong araw na yun is umulan. Parang ayaw ni Lord neto or nagkataon lang. So test mo muna. Pero kapag next mo na biyahe, bigla naman nagkaroon ng bagyo. Parang ayaw Pang third, bigla naman nagkaroon ng ibang mga pangyayari. Medyo maging sensitive ka na, baka ayaw ni Lord na paalisin ka. Gusto ni Lord na mag-serve ka sa Panginoon. Okay? So listen to His answer, second point. And third is action. Letter A, action. Take action. Make a move. Kasi baliwala ang lahat ng prayer mo and answer ni Lord kung hindi mo gagawa ng action, kung hindi ka gagawa ng way. Sabi ng Hebrews 3:15, as just as sin said, dito talaga ako nabubulol. Today, if you hear His voice, do not harden your heart as you did in the rebellion. Kapag narinig mo daw ang sinasalita ng Diyos or sinasabi ni Lord, huwag mo nang patigasin ng iyong ulo. Huwag ka nang matigas. Kung tingin mo kay Lord nang galing yan, do it na. Take action. Humingi ka ng wisdom sa Kanya kung anong magandang gawin. Sinagot ka naman niya. You need to take action. Gawin mo siya. Diba? Lagyan mo ng strategy or plan kung paano mo magagawa. Kasi kapag in-answer ka niya tapos hindi mo naman ginawa, parang nakakaya naman sa Diyos. Diba? Sayang naman yung pagtugon niya. And sayang yung mga ideas na binigay niya sa'yo. Lalo pa nga, pag si Lord na nagbigay ng idea is talagang magaganda at alam kong gusto mo rin. And minsan, kung ano talaga yung naglalagablab sa puso mo, I think, galing din yan sa Panginoon. Basta mabuti lang mabuti at alam mong kalulugdan niya. So do it, kasi kung katuwang mo naman ng Panginoon sa paggawa niyan, imposibleng hindi mo makakaya or hindi man sasakatuparan. Gusto mong gumawa ng negosyo, gusto mong pumunta sa kung saan, gusto mong may mga iba kang mga planong gawin, makapagtayo ng ministry, makapag-set ng cell group, ng Bible study group, magawa mismo ng church. Nothing is impossible basta kasama natin ng Panginoon, di ba? Sabi nga ng Bible, all things are possible for those who believe, and you can do all things through Christ who give you strength. Not by your might, not by your power, but by the Spirit of God. By His help, everything will become possible. Right? And fourth, na dapat natin gawin is, letter N, nail it. Ipako mo na yan. Napakagandang points yan. Nail it. You ask God and He answer, and you take action.
Yung action mo na yan kasi, tayong mga tao, we are inconsistent. 'Di ba? Kaya pinapractice ang pagiging consistent eh. Sabi nga, consistency is the key. Nail it. Kumbaga, pakuin mo, do it. Meron kami dati, yung bahay namin dati sa Maynila, may butas yung bubong. So, lagi siyang tumutulo. Tapos yung tinutuluan niya, isa lang talaga yung lugar na tinutuluan niya. Paglipas ng panahon, dahil kada ulan ng kada ulan, napansin ko, mga ilang taon nang dumaan, nagkaroon na ng butas yung lagi niyang tinutuluan. No, maliliit lang na patak. Anong ibig ko sabihin? Kahit pala sa mga maliliit na patak lang na yan, kayang bumasag ng simento. Basta consistent. No, ayun yung ibig sabihin ng nail it. Ipako mo. Kumbaga, pagfokusan mo ng atensyon. James 4:17. If anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it is sin for them. Kung alam mo yung tamang gawin pero hindi mo naman ginagawa, sabi ng Panginoon o sabi ng Bible, is nagkakasala ka. And hindi ko dito nasulat yung yung verse. Meron yata sa Proverbs yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Kapag mapurol daw ang palakol, kailangan lakasan mo yung hampas para maputol mo yung gusto mong putulin. Okay? Kayo na bahala mag-explain. Pero yon, ang gusto, focus, fix your eyes sa kung ano mang goal mo or plano mo para magtagumpay ka. And alam naman natin ang sabi ng Bible, Jeremiah 29:11. For I know my plans I have for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and future. So what are the best thing to do before you start the new year? Plan, because God has a plan to us. Kung si Lord nga nagpaplano, tayo pa kaya? And God wants you to become successful in life, to become victorious, lalo pa nga sa darating na taon na ito. So God bless you po. Muli, ako po si Kuya Jason na nagsasabi ng oras na para tumindig sa ating paniniwala at ipakita ang ating pananalig at pananampalataya kay Jesus. Kingdom peace mga kap. Plan.